Binigyan ng lalaki ng kotse ang biyenan at asarol ang sariling ama. Pero ang ginawa ng matanda sa kasangkapang iyon ay nagbago ng kanyang buhay. Ilang araw bago ang araw ng mga ama, halatang halata na ang lamig sa relasyon nina Adrian at Rogelio. Si Rogelio ay kilala bilang isang simpleng tao, masipag, maalaga at palaging may oras para sa pamilya kahit walang gaanong pera. Pero si Adrian, na ngayon ay nasa hustong gulang na at malapit ng pakasalan si Clarice, tila baga hindi na marunong tumingin ng halaga sa sariling ama. Para sa kanya, isa itong bigong tao dahil hindi nito naabot ang yaman o katayuan sa lipunan. Sa bawat usapan nila, laging may bahid ng paghamak. Si Rogelio sa kabila nito, pilit pa rin kinakausap ang anak tungkol sa kasal, sa bagong trabaho nito, sa mga simpleng bagay sa buhay, pero laging maigsi at tila walang pasensya ang sagot ni Adrian na para bang abala lang siya sa presensya ng ama. Isang hapon habang inaayos ni Clarice at Adrian ang mga detalye para sa kasal, nabanggit ni Clarice na kailangan pa niyang bumili ng regalo para sa kanyang ama sa nalalapit na araw ng mga ama. Hawak ang cellphone, sinabi niya ito ng may gaanong kabigatan. Tumawa si Adrian at sinabing ayos na iyon, tapos na. Nagtaka si Clarice at nagtanong kung ano ang binili at ipinagmamalaki ni Adrian na kotse ang regalo para kay Esteban, ang kanyang biyenan. Gusto raw niyang ipakita na mabuti siyang manugang, na marunong siyang gumalang at magbigay halaga sa pamilya ng mapapangasawa. Napangiti si Clarice at sinabing siguradong maantig ang ama niya. Nasa sala si Rogelio at narinig ang lahat. Sa payak na boses, nagtanong siya kung may regalo rin ba para sa kanya. Tumingin si Adrian at ngumiti ng may bahagyang biro. Meron, oo, espesyal pa nga, sagot niya. Ramdam ni Clarice ang tila patama sa tono ng asawa, pero nanahimik lang siya. Si Rogelio naman walang kamalay-malay. Naniwala na may inihandangang mahalagang regalo ang anak, baka isang bagay na puno ng pagmamahal. Hindi na lang siya nagsalita, tinatago ang kaunting pananabik. Dumating ang araw ng mga ama. Punong-puno ng tao ang bahay ni Clarice, mga kamag-anak, tawanan, musika. Dumating si Adrian kasama ang bagong kotse para kay Esteban at sabay-sabay silang nagtungo sa garahe para makita ito. Namangha si Esteban, paulit-ulit na nagpasalamat at sinabing hindi na kailangan iyon pero halatang tuwang-tuwa siya. Ipinagmamalaki ni Adrian na gusto niyang mapasaya ang biyenan at niyakap siya ni Clarice, pinupuri ang kagandahang loob niya. Sandali lang, para patuloy naming maibahagi ng libre ang ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon, iniimbitahan ka naming mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ikwento mo rin kung saan ka nanonood ng istoryang ito sa comments. Maraming salamat. Balik tayo sa kwento. Malapit lang si Rogelio, tahimik na may hawak na maliit na pakete. Isang simpleng kamiseta para kay Adrian na binili niya kahit gipit sa pera. Pinagmamasdan niya ang kotse sa garahe. Iniisip kung ano kaya ang matatanggap niya. Umaasang sa wakas ay magpapakita ng pasasalamat ang anak. Pumasok si Adrian bitbit ang malaking pakete na binalot sa makulay na papel at may pulang laso. Iniabot ito sa ama at sinabing, "Eto na pa, maligayang araw ng mga ama." Lahat ay nakatingin sabik sa sorpresa. Ngumiti si Rogelio at marahang binuksan ang pakete. Nang maalis ang balot, isang bago at makinang na asarol ang nasa kanyang kamay. Nag-iba ang hangin sa sala. Nagkatinginan ng ilang bisita, si Clarice tila nahiya, pero si Adrian ay nanatiling walang emosyon, halos mapaghamon pa ang mukha. Hindi maintindihan ni Rogelio, kaya mahina niyang sinabi na hindi na kailangan ang ganoong kahaba-habang effort para sa simpleng bagay. Pero malakas na nagsalita si Adrian para marinig ng lahat. Kung gusto mong magkaroon ng kotse tulad ni Esteban, gamitin mo yan. Baka balang araw makamit mo rin. Tahimik ang buong bahay. Sinubukang awatin ni Clarice, sinabing hindi kailangan magsalita ng ganon. Pero nagkibit balikat lang si Adrian. Nanatili si Rogelio, hawak ang asarol, ramdam ang hiya at lungkot. Masakit isipin na gusto siyang ipahiya ng anak sa harap ng lahat, na para bang katawa-tawa ang pagiging simple niya. Pero imbes na magalit, malalim siyang huminga, nagpasalamat at sinabing ayos lang siya. Sinubukan ni Esteban na baguhin ang usapan. Pinuri ulit ang kotse para gumaan ang pakiramdam ng lahat.
pero nabago na ang hangin sa paligid. Maya-maya, habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, lumabas si Rogelio sa bakuran mag-isa. Umupo siya sa lumang upuan, inilagay ang asarol sa tabi at matagal niya itong tinitigan. Naisip niya ang hirap ng buhay, ang mga utang, ang pag-iisa mula nang mamatay ang asawa, ang mga taong taon ng pagtatrabaho para sa anak na ngayoy tila wala ng pakialam. Naalala niya noong bata pa si Adrian, kapag tumutulong ito magbuhat ng gamit, nagtatanong tungkol sa buhay, at nagsasabing gusto niyang maging matagumpay. Lagi niyang sinasabi noon na walang masama sa pag-angat, pero huwag kalilimutan kung saan ka galing at kung sino ang tumulong sa iyo noong walang-wala ka. Ngayon habang nakaupo roon, ramdam niya na parang hindi na naalala ng anak ang mga salitang iyon. Saglit niyang naisip na itapon na lang ang regalo na wala itong halaga. Pero tinitigan niyang muli ang asarol at naisip na baka may ibang kahulugan ito. Hindi bilang regalo kundi bilang pagkakataon. Ayaw niyang maging mapait o puro reklamo ang buhay. Baka oras na para gawing kapaki-pakinabang ang kahihiyan. Baka oras na para patunayan na may lakas pa siyang magsimula ulit. Kahit huli na, kahit masakit, si Rogelio ay tumayo, mahigpit na hinawakan ng pala at mahina niyang sinabi sa sarili na hindi niya hahayaan na mawala ang kanyang dignidad. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim at pumasok muli sa bahay ng mahinahon, walang sinabing kahit ano sa sinuman. Sa kaloob-looban niya, isang tahimik na desisyon ang nagsisimulang mabuo, kahit walang sinuman ang makakapag-isip kung ano iyon. Kinabukasan, maaga pa bumangon si Rogelio na may matatag na loob. Ang hiya na nadama niya sa araw ng mga ama ay tila hindi pa rin naaalis sa isipan niya, pero ngayon ay may halong kakaibang determinasyon. Tiningnan niya ang palang nakasandal sa sulok ng kwarto at naisip niya na hindi niya hahayaang maging dahilan iyon ng kahihiyan habang buhay. Kinuha niya ang gamit, nagsuot ng simpleng kamiseta at lumabas ng bahay ng may matatag na mga hakbang kahit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Naglibot siya sa mga kalapit na lugar, kumakatok sa bawat bahay para magtanong kung may nangangailangan ng serbisyong panglinis o panghalaman. Sa bawat pagtanggi, bumabalik sa isip niya ang alaala ng anak na tumatawa at nagsasabing kailangan niyang magtrabaho para may marating. Matapos ang mahabang paghahanap, may nagsabi sa kanya tungkol sa isang malaking bahay sa dulo ng kalsada, pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Leandro, isang kilalang milyonaryo sa lugar na madalas kumukuha ng tao para sa pansamantalang trabaho. Pagdating ni Rogelio sa tarangkahan ng bahay, napahanga siya sa laki ng lugar. May kabanyang kumatok at ipinaliwanag na nag-aalok siya ng serbisyong panghalaman. Lumabas si Leandro sa balkonahe at tiningnan siya ng mabuti bago pumayag at pinapasok siya. Napansin ni Rogelio na napakalaki ng bakuran, puno ng mga puno at maraming bahagi ang nangangailangan ng agarang pag-aayos. Kinuha niya ang pala at nagsimulang magtrabaho nakatutok, walang reklamo. Matindi ang init, bumabaha ng pawis ang mukha niya, pero hindi siya tumigil. Sa isang sandali, lumapit si Leandro, may dalang baso ng tubig at sinabing humahanga siya sa sipag nito. Nagpasalamat si Rogelio at binanggit na kailangan talaga niyang magtrabaho dahil ayaw niyang umasa sa kahit sino. Habang umiinom siya ng tubig, tinanong ni Leandro kung dati na ba siyang nagtatrabaho bilang hardinero. Sandaling nag-alinlangan si Rogelio bago sumagot at sa kaniya inamin na may natapos siyang kurso sa pamamahala ng negosyo pero hindi kailanman nakahanap ng trabaho sa larangang iyon. Ipinaliwanag niya na noong kabataan niya, nagsumite siya ng maraming aplikasyon sa iba't ibang kumpanya pero kailanman ay hindi bumukas ang mga pintuan para sa kanya at kalaunan nilamon sila ng kahirapan. Sinabi niya na ngayon, tinatanggap niya ang anumang trabaho para lamang mabuhay, kahit malayo iyon sa kanyang pinag-aralan. Nagulat si Leandro at sinabing hindi niya inakala na isang lalaking may pinag-aralan ay nag-aalok ngayon ng serbisyong panghalaman sa bawat bahay. Bahagyang ngumiti si Rogelio at sinabi na wala siyang pagpipilian dahil hindi naghihintay ang mga bayarin at ayaw niyang maging pabigat sa kahit sino, kahit sa sarili niyang anak. Inamin niyang dumadaan siya sa mahirap na panahon pero hindi niya ikinakahiya ang magtrabaho dahil ang marangal na trabaho ay hindi dapat maging dahilan ng kahihiyan.
Tahimik na tiningnan ni Leandro ang taong ito, payak pero matatag sa kanyang mga salita. Saka niya binanggit na kamakailan lang ay nawala ang kanyang tagapamahala sa kumpanya, na lumipat sa Karibal at nahihirapan siyang ayusin ang ilang bahagi ng negosyo. Hindi madaling makahanap ng mapagkakatiwalaan, sabi ni Leandro habang inaayos ang relo niya. Pero naghahanap ako ng taong magsisimula sa mga simpleng gawain para makita ko kung paano siya at kung maayos, maaaring bigyan ng mas malaking responsibilidad. Maingat na nakinig si Rogelio, ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya. Ipinaliwanag ni Leandro na kailangan niya ng taong maayos, may dedikasyon at may kaalaman sa pamamahala dahil ang paglago ng kumpanya ay nangangailangan ng agarang pagbabago. Malalim na huminga si Rogelio bago sumagot na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya at ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon para patunayan ang sarili. Mukhang nagustuhan ni Leandro ang kanyang katapatan. Hindi ko maipapangako ang higit pa sa isang maliit na simula, paliwanag niya. Malinaw na magiging dahan-dahan ang proseso. Pero kung magustuhan ko ang trabaho mo, maaaring lumaki ito. Ano sa tingin mo kung magsimula ka sa susunod na linggo? Agad na pumayag si Rogelio, sabik na sabik at sinabing gagawin niya ang lahat para hindi mabigo. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit at sinabing hindi siya natatakot magsimulang muli. Kahit huli na sa buhay at malaking bagay na para sa kanya ang pagkakataong ito. Kinamayan siya ni Leandro at sinabing naniniwala siya sa mga taong hindi sumusuko sa harap ng kahirapan. Matapos tapusin ang trabaho sa bakuran, umuwi si Rogelio ng pagod, pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang wala pang kasiguraduhan, pero pakiramdam niya ay baka ito na ang simula ng isang hindi inaasahang pagbabago. Naisip niya kung paano nagsimula ang lahat sa isang palang ibinigay sa kanya ng may halong kahihiyan at ngayon ay ito ang nagdala sa kanya sa isang profesional na pagkakataon. Umupo siya sa maliit na kusina, tiningnan ang gamit na nakasandal sa sulok at mahina niyang sinabi na baka mas malaki ang halaga ng regalong iyon kaysa sa inakala niya noong una. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod nag-aaway sina Adrian at Clarice. Nagrereklamo siya tungkol sa sobrang gastos sa kotse na ibinigay sa tatay niya. Sinasabing maaring nagamit ang perang iyon sa ibang bagay, pero iginiit ni Adrian na ito ay isang pamumuhunan para sa imahe niya sa pamilya nito. Sumagot si Clarice na malapit na ang kasal at kailangang ayusin ang pananalapi, pero inis na sinabi ni Adrian na alam niya ang ginagawa niya at hindi na ito dapat mag-alala. Nagtapos ang usapan ng may tensyon. Ipinapakita ang unang bitak sa relasyon na dati tila matatag. Sa kabilang banda, si Rogelio, na walang kaalam-alam sa lahat ng iyon, ay nahiga habang iniisip ang susunod na linggo at kung paano siya maghahanda para hindi masayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Ang puso niyang dati puno ng sama ng loob sa anak. Ngayon ay unti-unting napapalitan ng pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ilang linggo ang lumipas at araw-araw nang dumarating si Rogelio nang maaga sa kumpanya ni Leandro. Suot ang mga payak na damit, ngunit laging may tindig ng isang taong alam ang halaga ng oportunidad. Sa simula, mga simpleng gawain lang ang ipinagkatiwala sa kanya, gaya ng pagsuri ng mga talaan, pag-aayos ng mga dokumento at pagtulong sa maliliit na pangangailangan sa opisina. Pero bawat araw na lumilipas, ipinapakita niya ang disiplina na kahit ang mga veteranong empleyado ay namamangha. Sa isang pulong, nang tanungin ni Leandro kung sino ang nagsuri ng komplikadong ulat, nang walang ni isang mali, lahat ay itinuro si Rogelio. Nagpasalamat siya ng simple at sinabi lang na ginagawa niya ang makakaya dahil alam niyang ito'y isang pambihirang pagkakataon. Mula noon mas sinimulan ni Leandro na bantayan ang trabaho niya. Hindi nagtagal, si Rogelio na ang tumutulong sa pagsusuri ng mga kontrata, pag-aayos ng pananalapi at pakikipag-ugnayan sa mga supplier. Isang maulang hapon, habang magkasamang nire-review ang mga layunin ng kumpanya, sinabi ni Leandro, "Alam mo Rogelio, malinaw talaga ang pananaw mo sa mga bagay. Bihira ang taong kasing komitado mo at kayang maging kalmado sa ilalim ng presyon." Ngumiti si Rogelio at sagot niya,
Ang tanging hangad lang niya ay suklian ang tiwala na ibinibigay sa kanya. Kaya't sinabi ni Leandro na kung magpapatuloy ito, handa siyang ibigay ang mas mabibigat na responsibilidad sa kanya. Habang tumatagal, mabilis na lumago ang kumpanya. May mga bagong kliyenteng pumapasok, may mga dating koneksyon na muling bumabalik, at napapansin ni Leandro na marami sa mga ideya ni Rogelio ay nagbibigay ng positibong resulta. Isang umaga, habang tinitingnan ang magagandang numero ng benta, sinabi ni Leandro, "Humahanga ako sa iyo, Rogelio. Pumasok ka dito na may hawak lang na pala, pero ngayon, binabago mo na ang kumpanya kasama ko. Sa palagay ko kailangan na nating pag-usapan ang mas mataas na posisyon para sa iyo." Naiiyak si Rogelio at sagot niya na hindi niya inakalang kayang bumaligtad ng ganoon ang buhay at ang gusto lang niya ay magpatuloy sa pagkatuto at pagtulong. Samantala, kabaligtaran ang nangyayari kay Adrian. Lalong tumitindi ang mga away nila ni Clarice. Si Esteban, ang biyenan, ay lantaran ng pinupuna si Adrian. Sinasabing wala itong sense of responsibility para bumuo ng pamilya at sobra kung gumastos para sa isang taong hindi naman ganoon kalaki ang kita. Si Clarice, na naiipit sa ama at sawang-sawa na sa mga away, umabot sa puntong sinabi niyang ayaw niyang pakasalan ang isang taong laging may gulo sa pamilya nila. Nagpaliwanag si Adrian, sinasabing tungkol lang sa kanilang dalawa ang kasal. Hindi sa mga magulang pero determinado na si Clarice. Ang huling pagtatalo ay nangyari sa isang gabing puno ng tensyon. Umiiyak si Clarice at sinabing wala na siyang nakikitang kinabukasan sa relasyon nila. Nakiusap si Adrian na pag-isipan pa. Sinasabing mahal niya ito at kakayanin nilang lampasan ang lahat. Pero umiling si Clarice at sagot niya, kailangan niya ng mas matatag na tao, hindi yung may gulo sa lahat ng paligid. Nang tanungin ni Adrian kung tinatapos na ba niya talaga ang lahat, sagot ni Clarice oo, ayaw na niyang ipagpatuloy ang isang bagay na sira na bago pa man magsimula. Lumabas si Adrian sa bahay ng talunan, pakiramdam niya na wala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Doon niya nalaman na ang mamahaling sasakyang ibinigay kay Esteban ay hindi na ibabalik at ang utang ay nakapangalan pa rin sa kanya. Sinubukan niyang makiusap, sinasabing hindi iyon makatarungan, pero diretsong sinabi ni Esteban na ang regalo ay hindi na ibinabalik at problema na niya ang pagbabayad. Umalis si Adrian ng puno ng galit at hiya, iniisip kung paanong bigla na lang gumuho ang lahat. Samantala, kabaligtaran ang mundo ni Rogelio. Isang hapon ng Biyernes, tinawag siya ni Leandro sa opisina nito. Nagpasalamat si Leandro sa lahat ng ginawa niya at sinabing hindi niya inakalang makakahanap siya ng taong ganoon kakomitado matapos mawala ang dating manager. Ipinaliwanag niyang lalo lang tumataas ang tiwala niya at kung magpapatuloy iyon, plano niyang gawing minor partner si Rogelio sa kumpanya balang araw. Natahimik si Rogelio ng ilang segundo, pilit iniintindi ang mga sinabi. Pagkatapos ay sagot niya, "Leandro, pumasok ako dito iniisip na simpleng trabaho lang ito para mabayaran ang mga bayarin ko. Hindi ko inakalang makararating ako ng ganito." Sagot ni Leandro na simula pa lang ito at ang mga taong gaya niya ay nararapat lang makilala. Kinagabihan umuwi si Rogelio ng dahan-dahan, iniisip ang lahat ng nangyari nitong mga buwan. Naalala niya ang palang ibinigay ng may panlalait noong araw ng mga ama. At kung paanong iyon ang naging simula ng pagbabago na imposible noon. Ngayon, may totoong pagkakataon para lalo pang umangat, halos hindi siya makapaniwala na matapos ang matagal na panahong puno ng hirap. Ngayon lang muling bumukas ang mga pintuan ng buhay para sa kanya. Pagkatapos makipaghiwalay ni Clarice, nagtuloy si Adrian sa isang mumurahing motel sa gilid ng kalsada, ang tanging lugar na kayapa ng kakaunti niyang pera. Nahiga siya sa makitid na kama, nakatitig sa sirang kisame at iniisip kung gaano kabilis gumuho ang lahat. Wala na siyang bahay na mauuwian dahil pag-aari iyon ng pamilya ni Clarice at malinaw ang utos ni Esteban na ayaw na siyang makita roon. Magdamag siyang gising, iniisip ang mga away, ang nakanselang kasal, ang utang sa kotse at kung paanong wala na siyang matatakbuhan. Pagsikat ng araw, nagkape siya sa maliit na lobby at nagpa siyang oras na para hanapin ang ama, kahit ramdam niya ang bigat ng hiya sa lahat ng nasabi at nagawa niya noon. Dumating siya sa lumang baryo kung saan siya lumaki at naglakad patungo sa dating kalsada
umaasang makikita pa rin ang ama gaya ng dati. Nang kumatok siya sa pinto, isang hindi kilalang babae ang sumagot at sinabing hindi na doon nakatira si Rogelio. Nabigla si Adrian at nagtanong kung saan ito lumipat. Ipinaliwanag ng bagong nakatira na ipinagbili ni Rogelio ang bahay at bumili ng isa pa sa mas maayos na lugar. Iniabot niya kay Adrian ang isang papel na may address at sinabing minsan ay nakikita pa niya si Rogelio na may bagong kotse at maayos na pananamit, pero nanatili pa rin itong mapagkumbaba gaya ng dati. Kinuha ni Adrian ang papel, ngunit hindi niya maitago ang inis. Ang ideya na ang ama niyang laging nabuhay ng simple ay ngayon may mas magandang bahay at tila may pera, samantalang siya ay wala ng matirhan, ay parang dagok sa kanya. Sumakay siya ng bus at buong biyahe ay iniisip kung saan nanggaling ang biglang pagbabagong ito. Naisip niya kung baka nakamana ang ama o baka nanalo sa loto at hindi sinasabi sa kahit sino. Kahit anong hula ang gawin niya, walang bumabagay sa sitwasyon. Pagdating niya sa ibinigay na address, ilang segundo siyang nakatayo sa harap ng gate. Malaki at maganda ang bahay, ngunit walang kayabangan. May maayos na hardin, bagong pintura, at malalaking bintana, pero simple at praktikal ang disenyo. Huminga siya ng malalim, pinindot ang doorbell at binuksan yon ni Luz Biminda ang kasambahay na nagtanong kung sino ang hinahanap niya. Si Rogelio ang pakay ko, anak ako niya, sabi ni Adrian, pilit pinapatatag ang boses kahit kinakabahan. Magalang nang umiti si Luz Biminda at pinaupo siya sa sala. Ipinaliwanag na matatapos lang si Rogelio sa ginagawa sa itaas. Pumasok si Adrian at tumingin sa paligid. Maluwag at maliwanag ang sala, may bagong muebles, mahihinang dekorasyon at isang ginhawang hindi maikukumpara sa lumang bahay na kilala niya. Umupo siya sa sofa, balisa, iniisip kung paano nakaahon ng ama mula sa kahirapan ng walang nakakaalam. Ilang minuto lang bumaba si Rogelio. Maayos ang bihis, mahinahon ang tindig at wala na ang dating bigat sa mga mata nito. Nang makita ang anak, bahagya siyang ngumiti at tinanong kung kumusta na ito. Huminga ng malalim si Adrian bago nagsalita. Tapos na ang lahat pa. Iniwan ako ni Clarice. Wala na akong bahay, wala akong pera at lumalaki pa ang utang sa kotse. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero ang gusto ko talagang malaman ay kung paano ninyo nakamit ang lahat ng ito. Mana ba? Loto ba? Huminto si Rogelio sa gitna ng sala at tumingin sa anak ng kalmado para bang inaasahan na niya ang tanong na iyon. Hindi mana, Adrian, at lalong hindi swerte. Nagsimula ang lahat sa asarol na ibinigay mo sa akin noong araw ng mga ama. Ginamit ko iyon para makapagtrabaho sa bakuran ni Leandro at doon nalaman niyang may alam ako sa pamamahala. Inalok niya ako ng pagkakataon sa kumpanya niya. Nagsimula ako sa maliliit na gawain, natuto, nakakuha ng tiwala at ngayon pinamamahalaan ko ang bahagi ng negosyo niya. Ang bahay na ito at ang lahat ng nakikita mo ay galing sa trabaho at sa pagkakataong hindi ko sinayang. Kumunot ang noo ni Adrian, halatang may pag-aalinlangan. Ibig ninyong sabihin yumaman kayo dahil lang tinulungan kayo ng milyonaryong iyon? Umiling si Rogelio. Binigyan niya ako ng pagkakataon, pero ang pagsusumikap ay sa akin. Nagpuyat ako tumanggap ng mabibigat na responsibilidad, gumawa ng mahihirap na desisyon. Noong binigyan mo ako ng asarol na iyon para insultuhin ako, pwede akong magalit at sumuko, pero pinili kong gawing inspirasyon iyon. At nang binuksan ni Leandro ang pinto, handa akong ipakita kung ano ang kaya ko. Napahawak si Adrian sa mukha, inis sa sarili. Habang nawawala sa akin ang lahat, kayo naman ay bumubuo ng bagong buhay. Ako walang matirhan pero kayo may malaking bahay, kotse at may kasambahay pa. Sumagot si Rogelio ng matatag pero hindi malakas ang boses. Adrian, hindi ito nangyari para ipamukha sa iyo ang kahit ano. Dumating ang pagkakataon sa oras na hindi ko inaasahan at sinunggaban ko iyon. Baka ang pinagdadaanan mo ngayon ay pagkakataon din pero hindi mo pa makita. Ginawa ko ang parte ko at hindi iyon naging madali. Huminga ng malalim si Adrian. Tila hinahanap ang tamang salita pero halatang bumagsak na ang dating kayabangan sa postura at tingin niya. Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, mahina siyang nagsalita, halos parang hirap aminin. Kailangan ko ng tulong pa. Wala akong matirhan, puno ng utang, hindi ko alam ang gagawin. Kailangan ko ng matutuluyan at kung pwede,
kaunting pera para makapagsimula ulit. Tahimik na nakinig si Rogelio. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, tapos tumingin sa anak at sumagot ng kalmado, pero may bigat sa tono na nagpatigil kay Adrian. Adrian, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa iyo. Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag, diretsyong naglakad papunta sa pintuan sa likod ng bahay, at sumunod si Adrian na litong-lito. Paglabas nila sa malawak na bakuran, sumalubong ang hapon na araw. Tinatamaan ang bawat sulok ng liwanag. Sa gitna nakasandal sa pader, naroon ang parehong asarol na nagsimula ng lahat ng pagbabago sa buhay ni Rogelio. Kinuha niya ito ng maingat, parang may hawak na mahalaga, hindi dahil sa presyo, kundi sa kahulugan nito. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Rogelio. Hawak ang asarol gamit ang dalawang kamay. Noong ibinigay mo ito sa akin, akala ko iniinsulto mo lang ako, at baka nga ganoon. Pero ang kasangkapang ito ang nagdala sa akin kay Leandro. Nagbigay ng trabaho, nagbukas ng pinto, at nagpapaalala na walang madaling daan. Kung gusto mong magsimula ulit, Adrian, kailangan mong maintindihan na ikaw mismo ang kailangang magsikap. Pwede kitang bigyan ng pera ngayon, pwede kong bayaran ang mga utang mo, pero wala iyong mababago. Hindi mababago kung sino ka at kung paano ka tumingin sa buhay. Sumimangot si Adrian, isang hakbang ang inilapit. Ibig sabihin ba nito ay hindi mo ako tutulungan? Iiwanan mo akong walang tirahan habang may ganito kang kalaking bahay at lahat ng kaginhawaan? Umiling si Rogelio, hindi binabago ang tono ng boses. Ang sinasabi ko ay kaya kitang bigyan ng payo, kaya kitang ipakita ang daan, pero hindi ko ibibigay ang lahat ng handana dahil hindi ibinibigay ng buhay ang anumang bagay ng handana. Lahat ng nakamit ko ay galing sa trabaho, sa pagtitiyaga, sa paggising ng maaga, at pagtanggap ng mga hamon na akala ko noon ay sobra para sa akin. Kung ibibigay ko lang sa iyo ang pera, baka makabayad ka nga ng utang, pero wala kang matututunan. At maya-maya, babalik ka rin sa parehong sitwasyon. Mabilis nang humihinga si Adrian, ramdam ang galit na unti-unting lumalaki. Hindi ko matanggap na ginagawa mo ito sa akin. Anak mo ako. Nakikita mong ganito na ang kalagayan ko at tatalikuran mo pa rin ako. Para saan pa ang lahat ng yaman na ito, ang buhay na meron ka ngayon? Kung hindi mo kayang tulungan ang sarili mong pamilya, ano ang silbi nito? Naglakad si Rogelio sa bakuran, hawak pa rin ang pala, at sumagot ng hindi tumaas ang boses. Adrian, ang pinakamalaking tulong na maibibigay ko sa iyo ay ipakita sa iyo na walang bagay na nakukuha ng walang paghihirap. Kailangan mong maranasan ang pagbagsak para matutong bumangon. Kailangan mong maramdaman ang bigat ng sariling desisyon para magbago ka ng totoo. Hindi ako makarating dito kung may ibang gumawa ng lahat para sa akin. Ang mga natutunan ko sa daan ay mas mahalaga kaysa anumang pera na maibibigay ko sa iyo. Pinunasan ni Adrian ang mukha, halatang balisa, pilit na pinipigil ang galit na ngayoy mas malakas na kaysa sa frustrasyon. Iyon na ba iyon? Magbibigay ka lang ng mga sermon habang wala man lang akong matuluyan? Hindi ito mga sermon, sagot ni Rogelio. Huminto sa harap niya at iniabot ang pala. Ito ang realidad. Sa realidad na ito ako nanggaling mula sa kahihiyan hanggang makarating dito. Kung gusto mo, maaari kang magsimula sa parehong paraan. Hindi ka papatayin ng trabaho. Tuturuan ka nito. Tiningnan ni Adrian ang pala na para bang isang insulto. Hinawakan niya ito ng ilang segundo. Nararamdaman ang gaspang ng kahoy na hawakan, pero para sa kanya, ang ginawa ng ama ay isang hamong hindi niya kayang tanggapin. Gusto mo bang magpasalamat pa ako dito? Nakunin ko itong gamit at lumibot na parang pulubi, nagtatrabaho sa mga bakuran ng iba, habang alam ng lahat na mayaman na ang tatay ko. Gusto mo bang ipahiya ko ang sarili ko? Hindi umatras si Rogelio. Ang kahihiyan ay ang patuloy na mabuhay nang walang natutunan. Ang kahihiyan ay ang ulit-ulitin ang parehong pagkakamali at umasa ng ibang resulta. Ang palang ito ay hindi lang isang gamit, isa itong simula. Kung matalino ka, mauunawaan mo ang halaga nito. Tuluyang nilamon ng galit si Adrian. Mahigpit niyang hinawakan ng pala at sa isang mabilis na kilos ibinato ito sa lupa. Lumikhang ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa bakuran. Hindi ko kailangan ito. Hindi ako mabubuhay na parang talunan habang ikaw ay nandito. May maginhawang buhay. Sinasabihan akong magsimula sa wala. Kung ayaw mong tumulong, huwag ka nang magpanggap na nagmamalasakit ka.
Hindi na siya naghintay ng sagot. Agad siyang tumalikod at naglakad papunta sa tarangkahan. Ang mabilis na mga hakbang ay halatang puno ng galit. Nakatayo lang si Rogelio, pinapanood ang anak na papalayong galit na galit. Mabigat ang dibdib pero wala nang sinabing kahit ano. Sa loob niya, gusto niyang habulin ito, gusto niyang pigilan ang anak. Pero alam niyang may mga aral na tanging ang buhay lang ang makakapagturo. Nang sumara ng malakas ang tarangkahan at bumalik ang katahimikan sa bakuran, dahan-dahang yumuko si Rogelio. Kinuha ang palang nakahandusay sa lupa at ibinalik sa tabi ng pader. Nanatili siya ron ng ilang sandali, tinitingnan ang gamit na nagbago ng lahat. Inaalala ang sarili niyang paglalakbay, ramdam ang lungkot na tinanggihan ng anak, ang pagkakataong matuto ng bago. Pero kahit ganoon, nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon na huwag makialam. Alam niyang kung susuko siya ngayon, lalo lang niyang patatagalin ang pagbagsak na baka kinakailangan para tuluyan ng maintindihan ni Adrian kung ano ang tunay na mahalaga. Lumipas ang ilang buwan at naghiwalay ng landas ang ama at anak. Si Rogelio ngayon ay pumapasok sa kumpanya na may respeto ng lahat, hindi lang bilang masipag na empleyado, kundi bilang opisyal na kasosyo ni Leandro. May mga pulong kung saan ang opinyon niya ang pinakaabangan, mga proyektong umaasa sa kanyang desisyon at mga empleyadong nakikita siya bilang buhay na halimbawa ng determinasyon. Sa isang kaganapan ng kumpanya, nabanggit pa ni Leandro sa harap ng lahat na si Rogelio ang uri ng tao na ginagawang pagkakataon ang mga pagsubok at na siya ang patunay na kayang baguhin ng sipag at karakter ang kapalaran. Mapagkumbabang tinanggap ni Rogelio ang mga palakpak, naaalala ang simula ng lahat, ang pala, ang bakuran at kung paano nagbago ang buhay niya nang hindi inaasahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, naglalakad si Adrian sa mga kalsada na may suot na luma at punit-punit na damit. Magaspang na ang mukha at may matang walang direksyon na para bang sumuko na sa lahat. Sa simula, naniwala siyang makakahanap agad siya ng trabaho, ng madaling paraan palabas, pero isa-isang nagsara ang lahat ng pinto. Ang kayabangan na naglayo sa kanya sa lahat ay napalitan ngayon ng tahimik na kalungkutan. Isang araw, habang nakaupo sa bangketa at nangihingi ng barya, narinig niya ang dalawang tao na nagkukwento na ang tatay niya ay yumaman. Nakasosyo siya ng malaking kumpanya at iginagalang ng lahat. Yumuko si Adrian, ramdam ang apoy ng kahihiyan sa loob, naaalala kung paano niya ibinato ang pala at umalis ng galit mula sa bahay ng ama nang hindi tinatanggap ang tulong na sa totoo lang ay ang pinakamahalagang aral na maaari niyang matanggap. Nabalitaan ni Rogelio mula sa mga kakilala na ang anak niya ay nabubuhay na sa lansangan. Dumagdag ito ng bigat sa puso niya pero hindi na siya nabigla. Maraming gabi niyang pinag-isipan kung pupuntahan ba niya ito, bibigyan ng pera at susubukang ayusin ang lahat ng minsanan, pero lagi siyang humihinto sa parehong katotohanan. Kung makikialam siya ngayon, baka lalo lang niyang palalain ang mga pagkakamali ni Adrian, baka hindi na nito matutunang lumaban para sa sarili. Nang minsang kausap si Leandro, sinabi niyang hindi madaling makita ang anak sa ganoong kalagayan, pero may mga aral na tanging buhay lang ang kayang magturo at ang pagbibigay ng madali ang solusyon ay baka lalo lang magpabagal sa pagbabago na kailangang manggaling sa loob ng tao. Tahimik lang na nakinig si Leandro at sinabing naiintindihan niya, may mga taong natututo sa tamang paraan at may mga iba na kailangang madapa ng ilang ulit bago tuluyang mamulat. Isang hapon, nasa balkonahe si Rogelio ng bago niyang bahay. Tanaw ang lungsod sa malayo nang marinig niya ang mga usapan mula sa kalsada. Mga kapitbahay iyon na nagsasabing nakaka-inspire ang kwento niya, nakamangha-mangha kung paano ang isang taong ilang buwan lang ang nakalipas ay gumagawa ng simpleng trabaho. Ngayon ay may-ari na ng bahagi ng isang kumpanya. Nagpasalamat si Rogelio sa mga salita, pero sa loob-loob niya, hindi para sa yabang ang lahat ng iyon. Sa halip, lalo lang nitong pinagtibay ang kahalagahan ng kababaang loob, ng pagsusumikap at ng hindi pagtapon sa maliliit na pagkakataon, kahit gaano pa ito kaliit sa simula. Isang umaga, habang palabas ng kumpanya, nakita ni Rogelio si Adrian sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan. Nakaupo ang anak malapit sa hintuan ng bus, marurumi ang damit at malayo ang tingin.
Huminto si Rogelio, ilang metro ang layo at pinanood siya nang hindi siya napapansin. Sa loob niya gusto na niyang bumaba at alukin ito ng tulong, pero may mas malakas na pumigil sa kanya. Naalala niya ang usapan nila noon sa bakuran, ang tungkol sa pagsisimula sa wala, at naunawaan niya na kung sisirain niya ang hangganang iyon ngayon, baka hindi kailanman matutong magsikap mag-isa ang anak niya. Muling pinaandar ni Rogelio ang sasakyan at umalis. Mabigat ang dibdib pero buo ang desisyon. Lumipas ang mga linggo at patuloy na umaangat si Rogelio sa kumpanya, sumasali sa mahahalagang pulong, gumagawa ng mga estratehikong desisyon at tumutulong kay Leandro sa pagpapalawak ng negosyo. Nagsimulang lumabas ang pangalan niya sa mga lokal na magasin, hindi bilang taong nagmana ng yaman o sinuwerte lang, kundi bilang simbolo ng tagumpay laban sa kahirapan. Sa isang panayam, tinanong siya kung ano ang sikreto para makaalis sa kahirapan at makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Ngumiti si Rogelio at sagot niya ay nagsimula lang ang lahat sa isang pala at sa desisyong hindi sumuko kahit noong panahong parang wala ng pag-asa. Sa bahay tuwing gabi, mahilig siyang maglakad sa bakuran at tumingin sa palang nakasabit na ngayon sa dingding, parang isang tahimik na tropeyo. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng gamit sa trabaho, kundi sagisag ng dignidad, pagbabago at tapang. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ito, naaalala niya ang araw na ibinigay ito ng may panlalait, ang bakurang pinagmulan ng lahat, at kung paano kayang bumaligtad ng buhay kapag ang isang tao ay nagpasyang hindi susuko. Si Adrian naman, sa kabilang banda, huli na nang maunawaan kung gaano niya hindi pinahalagahan ng ama, ang pagkakataon at ang mga payo nito. Nakaupo siya sa isang parke nang marinig ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa kwento ni Rogelio. Sinasabing nakaka-inspire ito at gusto pa nga siyang makilala ng ilang negosyante. Pumikit si Adrian, naaalala ang eksenang itinapon niya ang pala sa lupa, ang nasaktang pride. Ang mga salita ng ama tungkol sa karakter at determinasyon. Ngayon lang niya lubos na nauunawaan ang lahat, pero huli na para bumawi. Isang tahimik na gabi, umuwi si Rogelio matapos ang isa pang araw na puno ng mga pulong at dumiretso sa kanto kung saan nakalagay ang pala. Tumigil siya roon ng ilang segundo, nakatingin dito na parang may kausap na walang salita. Inisip niya ang anak, ang buhay na pwede sanang naging iba. Ang mga desisyong bawat isa ay pinili. Hinawakan niya ang gamit sandali at mahina niyang sinabi na mas marami itong itinuro kaysa kahit anong libro o talumpati. Doon natapos ang kwento. Si Rogelio iniwan muli ang pala sa kanto. Ngayon ay may matahimik na tingin. Alam niyang ginawa na niya ang lahat ng makakaya. Si Adrian, sa ibang lugar, nakatitig sa kawalan ng sarili niyang buhay. Nauunawa ang huli na nang maisip niya na ang halaga ng ama ay hindi lang sa yaman kundi sa karunungan at sa mga pagkakataong sinayang niya noong may oras pa para makinig. Maraming salamat sa panunood hanggang sa dulo. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Lumalabas na ito ngayon sa screen mo. Pindutin lang para mapanood. Sa mundong maraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang matapos. Kung nahipo ka ng kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong kwento na karapat-dapat ikwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood at kung maaari, i-share mo rin. Maaring maliit lang ito, pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.